Now I know bakit siya trending. Panalo. Sarap. Hello guys! Kamusta po kayong lahat? Welcome to M. Samita Channel. Another trending recipe ulit ang i-share ko sa inyo today. Alam nyo namang tayo mga Pilipino, pagdating sa trending, hindi pa uhuli, lalo na sa pagkain. So bilang usap-usapan ito sa Instagram, lalo na ng mga celebrities, as usual, na-amaze na naman ako, kaya pinag-aralan ko muna, then ito na nga, i-share ko na sa inyo kung paano gumawa ng masarap na baked sushi. Let's get started! So, ito na po yung mga ingredients natin. So, una, gagamit tayo ng rice vinegar. Any brand, okay lang. Then, gagamit din tayo ng sushi rice. Then, syempre, ang ating seaweed. Any brand, okay lang din po. Then, sesame seeds. Mayonnaise. Any brand, okay lang po. Okay lang din. Then, sesame oil. Chili flakes. Wasabi. Salt and pepper to taste. And ang ating onion leaves na inaantay ko pa siyang tumubo. Joke. Then, gagamit din tayo ng, syempre, ang ating salmon at ang ating crab stick na nabili ko sa Filipino store. 1 pack lang yung gagamitin natin. Okay na po yung 1 pack kasi 14 pieces po yan eh. By the way, nalimutan ko palang ilagay dito yung cream cheese at yung mozzarella cheese natin. Nasa ref kasi siya kaya nalimutan ko. Pasensya na. So, ito na ang ating first procedure. We need rice vinegar, 1/4, then 2 tablespoons of sugar, 1 teaspoon of salt, then mix well together. Then, nagluto na po ako. Nagsaing na ako ng sushi rice. So, make sure na bago natin ilagay is napalamig na natin ang ating kanin. So, dahan-dahan lang po ang paghahalo para hindi po madurog ang ating sushi rice. Kung wala po kayong sushi rice, kung ano po yung ginagamit yung pangsaing everyday, pwede na po yan. Pwede na pong gamitin yan. Make sure to mix well together the vinegar and the rice. So, pinaka-importante itong procedure na to kasi ang goal natin is manuot yung vinegar sa kanin. So, yun po yung goal natin. Kaya, inuuna natin yung ganitong procedure. So, tada! Okay na. So, dahil meron tayong sobra na kanin, ilalagay naman natin siya sa aluminum foil. Ito, maganda to pang business eh. Sa Pilipinas, patok na patok yung ganitong business. Kung may oras lang ako dito, gagawin ko to. Ibi-business ko to. Next procedure is peel off the skin of the salmon and put olive oil. So don't worry, I wash my hand. Then salt and pepper to taste. Side by side. Then bake for at least 20 minutes. So, this time, ang ating crab stick naman. So, I'm only using 200 grams or 14 pieces. So, I'm using fork to scrape the crab stick. Then, mamaya, ikakat natin yan into 3 portion. Twenty minutes later.
So now, after 20 minutes, okay na ang ating baked salmon. So I'm using 2 fork para himay-himayin siya. So this time naman ang ating onion leaves. So, this time, gagawa na tayo ng ating toppings. So, I'm using 150 grams cheese or cream cheese. Then, 4 tablespoons of mayonnaise. So, check the description box below dahil dyan ko po ilalagay lahat ng complete list and measurement of the ingredients. So, ngayon naman ang wasabi. 1 teaspoon and ang ating onion leaves. Then, sesame oil, salt, and pepper to taste. Then, mix well together. So, this time, pwede natin ilagay ang ating salmon and crab stick. Then, mix well together. Make sure na everything is well combined. So, bilang own version ko po ito, gagamitan ko po siya ng sweet paprika. Dahil ang goal po natin dito is magkulay red po siya. Yun po kasi nakikita ko sa Instagram na makulay na makulay ang kanilang baked sushi. So, bilang hindi ako nakagamit ng Sriraka na hot and spicy na kulay red, kaya tingin ko kasi matamla yung kulay niya. Kaya naisipan kong lagyan siya ng sweet paprika. Hindi ako gumamit ng hot and spicy dahil gumamit na tayo ng wasabi at yung chili flakes. So, bilang wala po akong nahanap na porikake dito sa Israel, kahapon kasi naghanap-hanap na ako, wala talaga. So, I'm using seaweeds. Ang porikake ay isang seasoning para sa rice. Nag-search ako kung ano ba ang porikake. Yung pala ay pinaghalo-halo lang siyang seaweeds, sesame seeds, and chili flakes. Meron pa silang nilalagay na isa pero hindi ako familiar. So, I decided na ganito ang gawin ko as substitute sa porikake. 유난히도 캄캄한 밤에 나 홀로 너를 생각하네. 이런 기분 설명할 수 없어. 원래 이맘쯤 너와의 여행을 생각했었는데 네가 좋아하던 와인과 선물을 준비했겠지. 기뻐할 너를 상상하며 근데 왜 이런 생각을 하면서 너를 추억만 하게 된 건지 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 끝난 건지 너를 기억하면 난 So, ang 가슴이 ating mayonnaise as a toppings. So, hindi po ako maglalagay ng marami dahil nakakaumay po kasi pag sobrang dami ng mayonnaise. And lastly, ang ating onion leaves for the toppings. 아파와 어쩌다 너와 나 이렇게 잊혀진다면 다시 사랑할 수 없을 것 Jaran! Okay na ang ating first batch. 같아 그날의 나는 내게 너무 낯설었겠지 내 맘과 다르게 너에게 상처를 줬으니 사랑한다는 말로도 부족했던 너에게 내가 너무 잘
같아 너와 나의 다른 생각이 Tada! Ito na ang ating finished product bago natin isalang sa oven. Make sure na mainit na ang ating oven bago natin isalang for 10 minutes. What's up guys? Ngayon, mag-free taste na tayo. After 10 minutes of baking, ngayon naman free taste na po tayo. So, tara! Okay. So, ngayon, i-judge na natin siya. So, ito yung ating seaweeds. Hinati-hati ko siya. Wow! Nalalasahan ko yung wasabi. Yung cheese pa, oh. Mozzarella cheese. Where egg sauce. Para siyang ano, parang binili mo siya sa restaurant. Sarap. Sobrang yummy niya kasi meron siyang crab stick tapos meron pa siyang salmon. Tapos yung pagkakalagay natin ng mayonnaise hindi sobrang dami kasi yung una kong gawa kasi sobrang dami kong nilagay na mayonnaise kaya naumay ako. Pero ito tamang-tama lang siya. Na perfect na natin. Para akong kumakain ng pizza. Gawa ng cheese. Alam mo yung punong-puno siya ng ingredients. Kasi meron na siyang salmon, meron pa siyang crab stick, meron pa siyang wasabi, tapos may mayonnaise pa, may cream cheese. Tapos yung wasabi, hindi mo masyadong ramdamang anghang kasi meron kang nilagay ng cream cheese. Parang balance. Nagpapabalance siya ng lasa. Now I know bakit siya trending. Panalo. Sarap. Ayon sa mga nakikita ko sa Instagram, ginagawa nila tong business. Ngayon, siguro yung ganitong laki, aabot to ng 1,000. Yung ganito kalaki, siguro nasa 2,000 peso. I promise you, na kapag ginawa nyo itong recipe na to, malilimutan yung pangalan nyo. By the way, papakita ko sa inyo yung ginawa ko kagabi. Pero, nilagay ko siya dito. Di ba sobra yung gawa natin? So, sa mga gustong bumili,
So, mga kasama ko dito sa nursing home. Yan o, for sale. Kidding aside. Comment down below kung gusto nyong gawan natin ng separate vlog. Kasama na yung costing, magkano lahat na nagastos. At kung gagawin mong business to, magkano dapat ang bentahan. So, today, now, hindi ko na kayang i-discuss lahat kasi ngayon ay 10 o'clock na. Yan o, 10 o'clock in the morning. And today is July 7. Today is July 7, araw ng aking pag-upload, Monday. Kaya wala na akong time para i-discuss sa inyo ang costing, kung magkano lahat, and kung magkano dapat ang bentahan. So, comment down below kung gusto nyong gawan natin ng separate vlog. Thank you for watching. I hope to see you on our next vlog on Friday.